Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Tayo muling nagbabalik sa Araling Panlipunan, Baitang 7, Kasaysayan ng Asya. At ang bibigyan natin ng diin sa araw na ito ay patungkol sa nasyonalismo sa Asya, partikular sa rehiyon ng Timog Asya, Kanlurang Asya, Silangang Asya at Timog Silangang Asya. Sino-sino nga ba ang mga leader sa likod ng pagkamit ng kalayaan ng mga bansang Asyano mula sa kamay ng mga kanluranin? At paano nga ba nila nakamit ang kanilang kalayaan mula sa mga mananakop? Halika't alamin natin ito sa ating talakayan. Kung kaya't narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay natutukoy ang nasyonalismong umusbong sa Asya. Alam natin na mayroong 4 na uri ng nasyonalismo. Ikalawa, naisa-isa mga leader at ang kanilang ginawa sa pagtamo ng kalayaan ng kanilang bansa. Iisa-isahin at kikilalanin natin ang mga leader sa Asya na kung saan nagpasimula ng kalayaan ng kanilang bansa. Ikatlo, napahalagahan ang hangaring maging malaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga paraan upang makamit ang pagkakaisa. Isa sa mga kailangan upang tayo ay magkaroon ng kalayaan ay ang pagkakaisa. Ikaw, ano kaya sa palagay mo ang dapat gawin natin bilang Asyano at bilang Pilipino upang makamit ang pagkakaisa? At ikatlo, ay nakabubuo ng isang samahan na nakatuon para sa paghubog ng nasyonalismo sa Asya. Bilang balikaran ng ating talakayan, sikapin muna nating alalahanin ang nakaraang talakayan patungkol sa iba't ibang uri ng nasyonalismo. Para sa larong ito, kailangan tukuyin kung anong uri ng nasyonalismong inilalahad ng sitwasyon. Para sa unang sitwasyon, sinakop ng mga Hapon ng mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Magaling anong uri ng nasyonalismo? Aggressive. Ikalawa, ginamit ng mga Pilipino ang mga bolo at baril upang maipaglaban ang kanilang kalayaan. Mahusay, ito ay active. Ikatlo, nagsagawa si Mahatma Gandhi ng pag-boycott at civil disobedience kasama sa kanyang bansa. Magaling, ito ay isang uri ng pasibong nasyonalismo. Panghuli, lumaban ng mga Amerikano laban sa mga Briton gamit ang pagtapon ng tsaa sa dagat. Ito ay mahusay. Ito ay isang uri ng defensive nationalismo. Klase na inyo pang naalala ang ating talakayan. Kung kaya't higit nating paunlarin ito sa pamamagitan ng pag-alam at pagtalakay sa iba't ibang uri ng nasyonalismo na mayroon sa Asya. At sisimulan natin ito sa rehiyon ng Timog Asya. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung paano nga ba sinugpo ng mga Briton ang nasyonalismo sa India. Noong panahon ng pananakop ng mga Ingles sa India, naitatag nila ang isang pamahalaan na tinatawag bilang British Raj. At sa panahon ng British Raj ay nagtatag at nagpatupad ng iba't ibang mga batas na kung saan ay naisugpuin ang layuning maging malaya mula sa kamay ng mga Briton at nais na alisin ang nasyonalismo ng mga Hindu at Muslim sa India upang mapanatili ang kapangyarihan ng British Raj sa kanilang teritoryo. Kung kaya't sa panahon ng British Raj ay nagpatupad ng mga batas na kung saan ay hindi makatao at hindi makatarungan. Ilan sa mga batas na ito ay yung mga sumusunod. Ang una ay ang tinatawag natin bilang Indian Press Act taong 1910 na kung saan ipinagbabawal ang bawat Hindu at Muslim sa India na magsulat o maglathala ng anuman na ikasasama o masama ang tingin sa mga Briton o maaring mga pahayagan na kung saan ay nanghihikayat ng nasyonalismo. Ang lahat ng mga tumutuligsa sa British ay binibigyan ng hindi makataong parusa. Ikalawa, nariyan din ang Prevention of Seditious Meetings taong 1911 na kung saan ay pinagbabawal naman ang uri ng pagpupulong, meeting at kung ano-ano pa na kung saan ay nagsasama ang mga Hindu at Muslim sapagkat ang paningin ng mga British sila ay nagpaplano upang
maging malaya mula sa mga Briton. Ikatlo't ikaapat na batas ay ang Defense of India Act taong 1915 at ang Rowlatt Act ng taong 1919. Para sa Defense India Act taong 1915, ipinagbabawal naman ang anumang uri ng kaguluhan, ng protesta o maaring pinagbabawal din ang pagsuporta ng mga Indians sa asinumang kalaban ng Great Britain. Para sa kanilang mga Indians ay dapat na suportahan ang layunin ng British Raj. Dapat din na hindi sila gumagawa ng anumang kaguluhan o anumang mga protesta laban sa pamahalaang Briton. At ang panghuli ay ang Rowlatt Act na kung saan ito'y nagbibigay ng kapangyarihan sa mananakop higit lalo sa mga Briton na maaring ikulong ang sinumang Indian nang walang paglilito sa korte. Ibig sabihin, tinanggal ang tinatawag natin sa kasalukuyan bilang due process of law na pwede nang parusahan ng isang tao kahit na walang anumang hatol ng isang korte. Sa inyo bang palagay, klase, makatarungan ang mga batas na ipinatupad ng British Raj? Ito nga ba'y makatutulong sa pag-unlad ng kanilang bansa? At paano kaya maapektuhan ang bawat Indians noong panahong iyon? Kung gayon, dumako tayo sa paggawa ng isang battle cry for India. Pag sinabi nating battle cry, ito yung paggawa ng slogan na kung saan ay nagnanais ng pagbabago o nais na sabihin ang damdamin ng mga tao. Kung kayo ang nabubuhay noong panahong iyon, ano kayang battle cry for India ang iyong gagawin? Maaring halimbawa, kalayaan, karapatan, para sa lahat ng mamamayan. O maaring kalayaan, ipagsigawan sapagkat ito ay kailangan ng bayan. Ikaw, ano kayang battle cry ang iyong magagawa para sa India? Bilang resulta ng mga ginawa ng mga Briton ay nagkaroon ng nasyonalismo sa India sa pamumuno ni Mohandas Gandhi o tinatawag rin bilang Mahatma Gandhi. Siya ay kilala bilang the Great Soul o ang dakilang kaluluwa sapagkat sa kanya nauna ang tinatawag nating pasibong nasyonalismo or passive nationalism. Pinaniniwalaan na hindi naman kailangan ang anumang pagdanak ng dugo, pagkakaroon ng kaguluhan o digmaan upang makamit ang kalayaan ng isang bansa. Kailangan lamang natin ng pasibo o isang matahimik o mapayapang pamamaraan upang makuha ang kalayaan ng kanyang mga nasasakupan. Ilan sa mga nilalaman ng passive nationalism ay tinatawag nating satyagraha o tinatawag rin bilang truth force na kung saan ay kailangan nating ipakita o ipaanib ang katotohanan para sa mabuting layunin. Kailangan nating ipakita na ang mga Indians ay naghihirap sa kamay ng mga mananakop. Ikalawa naman ay ang tinatawag nating ahimsa o kilala bilang non-killing o mapayapang pamamaraan ng pakikibaka. Naniniwala si Mahatma Gandhi na sa pamamagitan ng non-killing ay maayos natin ang lahat ng problema. Isa sa mga paraan ay ang maayos na komunikasyon. Ikatlo ay ang paggamit ng boycott o tinatawag bilang voluntary obsession na kung saan hindi dapat daw bilhin ng mga Indians ang anumang produkto na mula sa Briton sapagkat ito'y pagpapakita ng civil disobedience o tinatawag bilang passive resistance na kung saan hindi tayo sumusunod sa ipinag-uutos ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng passive nationalism ay walang sino man ang mamamatay at anumang digmaan ang maaring maidulot nito. Kung kaya't, bilang halimbawa ng civil disobedience, ginawa ito ni Mahatma Gandhi lalong-lalo nang namagtayo ang mga Briton ng monopolyo ng asin sa kanilang bansa. Ginawa niya ang pagsalok ng asin o pagsalok ng tubig at paggawa ng asin sa baybayin ng Dandi. Ito'y pagpapakita ng isang non-killing o mapayapang pamamaraan ng pakikibaka bilang bahagi ng kanilang resulta. Sinabi rin ni Mahatma Gandhi, "My ambition," he wrote, "is no less than to convert the British people through non-violence and thus make them see the wrong they have done to India." Pinapakita na rito ang pagkakaroon ng satyagraha, gayon din ang ahimsa na kung saan ay kailangang malaman ng mga mananakop ang kanilang maling ginagawa sa kanyang bansa.
Sa katunayan, naging matagumpay ang naging adhikain ni Mahatma Gandhi. Ngunit siya lamang ay inassassinate ng kanyang kapwa India noong panahong iyon. Nakasama ni Mahatma Gandhi sa pakikibaka para sa kalayaan ng bansa ay walang iba kundi si Jawaharlal Nehru, na kung saan ay layunin din ang pakikibaka para sa kalayaan ng kanyang mga nasasakupan laban sa British. Hangarin ni Nehru ang pagkakaroon ng industrialisasyon o modernisasyon sa kanyang bansa. Samantalang ang kay Gandhi naman ay ang pagkakaroon lamang ng tradisyonal o pisanting pamumuhay lamang. Bagamat magkaiba ang kanilang layunin, makikita natin na kailangan nilang magsama o magsani-puwersa upang makuha muna ang kalayaan ng kanilang bansa. Kung titingnan nating mabuti ang kalagayan ng India, ay bagamat masasabi nating ito pa rin ay nasa bahagi ng tradisyonal at konti o bahagyang niyayakap ang modernong pamumuhay. Bagamat nakuha rin nila ang kanilang kalayaan, hindi ito nagresulta sa pagkakaroon ng pagkakaisa ng kanilang mga mamamayan, sapagkat ito'y mahati at mabubuo ang tinatawag nating bansang Pakistan na para lamang sa mga Muslim. Ito'y pinaglaban ni Ali Jinnah upang makuha ang kalayaan ng Muslim mula sa kanilang mga kapwa Indians. Tinatawag ang Pakistan bilang lupain ng dalisay o malinis para sa Muslim na nabuo taong 1947. Tandaan din natin na maghahati ang Pakistan at mabubuo sa kasalukuyang panahon ang bansang Bangladesh. Ngayon naman, tayo ay maglaro ng What Is It? Sa larong ito, ako ay magpapakita o magbibigay ng description patungkol sa isang bansa at ipapakita ang watawat ng bansang ito. Ang kailangan lamang ninyong gawin ay tukuyin kung anong bansa ito sa Asia. Para sa una, ang aking kabisera ay Ankara at ako rin ay kilala bilang isang transcontinental na bansa. At ako ay ang mahusay ang bansang Turkey. Ikalawa, kilala ang cedar tree sa aming bansa, kung kaya't ito rin ay makikita sa aking watawat. Ako ay ang bansang Lebanon, magaling. Ikatlo, tinatawag ako bilang lupain ng mga Aryans, at dating ngalan ko ay Persia na ang kapitolyo ay Tehran. Ako ay ang bansang mahusay, Iran. At panghuli, sa aming bansa matatagpuan ng Petra bilang kilalang Lost City. At ako ay ang bansang mahusay, Jordan. Klase, anong rehiyon sa Asia ang mga bansang Turkey, Lebanon, Iran at Jordan? Ito ay ang magaling, kanlurang Asia. Kung kaya't halika na, talakayin natin ang patungkol sa nasyonalismo sa kanlurang Asia. Kilala ang kanlurang Asya sa mga mahuhusay at magagaling na mga leader na hangarin din ang pagkakaroon ng kalayaan ng kanilang bansa. Marami silang mga estratehiyang ginawa at isa sa mga estratehiya ay ang pagsakop o pagyakap ng modernisasyon upang magkaroon ng reforma sa kanilang bansa. At ang una sa ating listahan ay mula sa bansang Turkey. Walang iba kundi si Mustafa Kemal Atatürk. Kinilala bilang ama ng Turko sapagkat sa kanyang panahon ay nagkaroon ng kalayaan ang kanyang mamamayan at kanyang ipinatupad ng daglian ng pagyakap ng modernisasyon, liberalismo at ang pagkakaroon ng kaunlaran sa kanilang bansa. Isa rin sa kanyang mga ginawang paraan ay ang pagyakap ng kulturang kanluranin upang higit na makisama at makipagsabayan ang Turkey sa buong mundo. Ikalawa naman sa ating listahan ay walang iba mula kundi sa Iran at siya ay si Reza Khan. Sinubukan ni Reza Khan na tanggalin ang mga Briton sa kanilang bansa upang higit na mayakap at magkaroon ng kalayaan ang kanyang mga mamamayan. Ginawa niyang paraan ay ang paglago ng ekonomiya mula sa langis na kung saan mayaman ng Iran at pagyakap ng modernisasyon upang higit na magkaroon ng kaunlaran ang kanilang bansa. Ikatlo sa atin naman ay ang bansang mula sa Syria. At ang namuno sa Syria ay walang iba kundi si Sultan Al-Atrash. Sa una, higit na lumaban ang mga Syrians laban sa mga Pranses. Ngunit alam naman natin na walang panama ang mga Syrians sapagkat higit na gumagamit ang mga Pranses ng mga makabagong pamamaraan.
Nakuha lamang ng Syria ang kanilang kalayaan taong 1946 matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig kung saan nauso ang pagkakaroon ng dekolonisasyon. Sa panahon ni Sultan al-Atrash ay nagkaroon ng kalayaan ng kanyang mga mamamayan at humingi sila ng tulong sa United Nations Security Council. At ang panghuli sa leader sa kanlurang Asya ay walang iba kundi si Bishara al-Khoury, na kung saan siya naman ang namuno sa Jordan. Tinanggal din niya ang impluwensya ng mga Pranses sa kanilang bansa at higit niyang binago ang konstitusyon nang sila'y magkaroon ng kalayaan upang higit na mabigyan ng prioridad at higit na mabigyang pansin ang kanyang mga mamamayan upang maitaguyod ang kabutihang panlahat. Ikaw bilang isang leader, anong strategiya kaya ang iyong gagawin upang higit na makuha ang kalayaan ng iyong bansa? At paano mo matatamo ang kaunlaran ng ekonomiya ng iyong bansa? Ngayon naman ay maglaro tayong muli. Ito ay ang simbolo saan tayo. Kailangan mo lamang tukuyin ang simbolo at saang bansa matatagpuan ang mga simbolong ito. Kung kaya't simulan na natin ang ating laro para sa unang simbolo. Magaling, ito ay ang komunismo at matatagpuan sa China. Ikalawa. Mahusay, ito ay ang tortoise na kung saan ay mahalaga sa Korea sapagkat ang tortoise ay nagpapakita ng longevity o mahabang buhay. Ikatlo, popular ang asong ito at siya ay si Hachiko na mula naman sa Japan. At ang panghuli, magaling ang cherry blossom na mula sa Japan na kilala rin bilang Sakura. At ang panghuli, magaling, ito ay ang finger heart na mula naman sa Korea. Klase, ang mga simbolong ito ay mula o anong rehiyon sa Asya? Magaling, ito ay mula sa Silangang Asya sapagkat ang ating pag-uusapan naman ay ang mga leader at ang nasyonalismo sa Silangang Asya. Kung kaya't simulan na natin. Matapos ang pagtatangka ng dalawang rebelyon na kung saan ito ay ang rebelyong Boxer at ang rebelyong Taiping na hindi nagtagumpay upang paalisin ang Qing Dynasty, muling naitatag ang pagkakaroon ng pagbabago sa India sa pamumuno ni Dr. Sun Yat-sen at ng kanyang mga party na tinatawag bilang Kuomintang o tinatawag bilang Nationalist Party. Naging matagumpay sa pamamagitan ng Double 10 na mapaalis ang Qing Dynasty noong Oktubre 10, 1911. Nagawa nilang alisin, tanggalin ang Qing Dynasty at maitatag ang isang republika para sa kanyang mga nasasakupan. At mula sa Kuomintang o Nationalist Party ay naitatag ang Three Peoples o Three Principles of People na kung saan ay sumasakop sa nasyonalismo, demokrasiya at pangkabuhayan. Ang nasyonalismo ay layuning maitatag ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng mga Tsino at ng mga pangkat etniko sa bansa upang higit na magkaroon ng kalayaan at magkaroon ng pag-unlad sa kanilang ekonomiya, na kung saan ay may kaugnayan sa demokrasiya. Layunin ni Dr. Sun Yat-sen ang maitatag ang isang republika na nagkakaroon ng pantay na karapatan para sa lahat at pagkontrol sa sariling pamahalaan at hindi ng mga Briton. Nariyan din ang binibigyan ng pansin ng Kuomintang ang pagkakaroon ng pantay-pantay sa ekonomiya na dapat lahat ay magkaroon ng maayos na pamumuhay at maayos na trabaho. Matapos na maging matagumpay ni isang republika ang China, ay nagkaroon ng May 4th movement na kung saan ay naganap noong Mayo 4, 1919. Ito rin ay ang taon kung saan natapos ang unang digmaang pandaigdig. Nilalayon ng May 4th movement ang pagkakaroon at mapalakas ang demokrasiya at kalayaan sa China. Gayun din ay hindi sumasang-ayon ang mga Chino sa mga inilathala o sa mga pinatupad ng Treaty of Versailles na kung saan ito ang naging resulta ng pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig sa buong mundo. Sa karagdagan,
higit ding umunlad ang isa pa sa mga ideolohiya at isang uri ng pamahalaan na itinatag ni Mao Zedong. At ito ay ang Chinese Communist Party na kung saan ang Shanghai ang nagsilbi bilang kuta ng komunismo. Pinaniniwalaan ni Mao Zedong na mayroong hindi pantay na pagkilala at merong di pantay sa ekonomiya ng kanilang bansa, higit lalo ang pagdami ng mga mayayaman at ng mga mahihirap. Kung kaya't ang ginawa ni Mao Zedong ay nagpadala siya ng mga revolusyon sa iba't ibang mga lalawigan na kung saan ay nakahakot ng mga magsasaka o tinatawag bilang manggagawang uri. At dito'y bumuo siya ng isang Red Army. Sa karagdagan, habang lumalakas ang puwersa ng mga komunismo, ay namatay naman si Dr. Sun Yat-sen dahil sa gallbladder cancer. At ito'y sinundan o pumalit kay Dr. Sun Yat-sen ay walang iba kundi si Chiang Kai-shek, na kung saan ang ginawa naman niyang kuta sa China ng mga nasyonalista ay ang Nanking. Matagumpay na nanalo laban sa mga komunismo ang mga grupo ni Chiang Kai-shek o ang Nanking at naitatag ang tinatawag nating Nationalist Republic of China, na kung saan ay naganap ang tinatawag nating digmaang sibil sa China. Naging mahusay, malakas at makapangyarihan ang Nationalist Republic of China kung saan ay natalo nila ang mga komunismo sa Long March at kailangang humanap o lumipat ng pagtataguan ang grupo ni Mao Zedong. Bagamat nagkakaroon na ng civil war noong panahong iyon, ay nagkaroon ng pag-uusap ang dalawang panig na magkaisa muna at itigil ang labanan, bunsod ng pananakop ng Japan. So nagtulungan ang komunista at ang mga nasyonalista upang mapaalis ang Japan sa kanilang bansa. Kalaunan ay naging higit na makapangyarihan ng komunismo at sila na ang naghari sa China ng kanilang mataboy at mapaalis ang nasyonalistang grupo ni Chiang Kai-shek at umatras ito taong 1949 sa Taiwan, kung kaya't ang China ay kilala bilang People's Republic of China at ito'y nanatili sa China, mainland China. Samantalang ang grupo naman ni Chiang Kai-shek ay lumipat sa Taiwan at nagtayo ng Republic of China. Kung kahit hanggang sa kasalukuyang panahon ay mayroong pang debate sa pagitan kung estado nga ba ang Taiwan, bagamat maraming mga tao ang nagsasabi, higit lalo ang kanilang pamahalaan na sila ay hiwalay sa People's Republic of China. Gayunpaman, balikan natin ang mga programang itinayo ni Mao Zedong bilang namumuno sa China. Ang unang kanyang pinatupad ay ang Great Leap Forward. Ang Great Leap Forward ay may layunin na mapabilis ang produksyon ng metal at mga produktong agrikultura. Matapos ang 5 taon, ngunit hindi ito naging matagumpay sapagkat ito'y nagdulot ng kagutuman sa kanyang mga nasasakupan. Higit lalo dahil binigyan ng focus ni Mao ang agrikultura noong panahong iyon. Matapos ang Great Leap Forward ay kanyang pinatupad ang Cultural Revolution na kung saan ang mga intellectual at professional ay ipinadala sa mga rural labor camps na kung saan ang kanilang dapat gawin ay ang pagsasaka o may kaugnayan sa kanilang mga gawaing pang-agrikultura na kung saan ay nakaangkla sa Great Leap Forward. Ito rin ang naging isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang ekonomiya noong panahon ng komunismo o pamumuno ni Mao Zedong. At dahil nga sa malaking populasyon o naglalaki ang populasyon ng China, kanya ring ipinatupad ang one-child policy na kung saan pinapatupad ng pamahalaan na dapat ay magkaroon lamang ng isang anak ang isang pamilya upang maiwasan ang paglobo ng populasyon sa kanilang bansa. Dito na nauso ang pagkakaroon ng aborsyon, nauso na ang pagkakaroon ng pagpatay sa mga babaeng anak dahil higit na binibigyan ng pansin ang mga lalaking anak dahil ang paniniwala nila ito ay ang magdadala ng pamilya. Ipinatupad ang one-child policy noong 1979.
Bagamat hindi pa ganoon kaunlad ang China noong panahong iyon, ang Japan naman sa pamumuno ni Emperador Mitsuhito ay nagkakaroon na ng transformasyon sa pamamagitan ng pagyakap ng kanluraning mga kultura at ang pagyakap ng modernisasyon. Isa sa mga paraan na ginawa ng Japan ay ang pagyakap ng industrialisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa konstitusyon ng Germany. Gayun din ay niyakap nila ang universal public education na mula sa Amerika at magkaroon din sila ng pagkakataon na makapag-aral sa ibang bansa upang higit na lumawak ang kanilang kaalaman. Bilang isang imperialistang bansa, kinakailangan nila ang paglakas at paglobo ng kanilang produksyon at mga hilaw na materyales. At isa sa kanilang mga ginawa ay ang pagsakop sa China, na kung saan ay naging dahilan ng digmaang Chino o Sino-Japanese, na kung saan ay nakuha ng Japan ang Taiwan at Pescadores at nauwi sa tinatawag nating kasunduang Shimonoseki. Sa pamamagitan nito ay nakakuha ng hilaw na materyales ang Japan na kailangan nilang gamitin para paunlarin ang kanilang komunikasyon at ang kanilang transportasyon. Kabilang rin ang pagkakaroon ng digmaang Ruso-Hapones sa pag-aagawan sa pagitan ng dalawang bansa, na kung saan ay pinag-aagawan kung sino o sino ang mamamahala sa Manchuria. Dahil sa lakas at sa development na mayroon ng Japan, nakuha nila ang Manchuria at nauwi sa kasunduang Portsmouth. At isa rin sa mga nasakop na bansa ng Japan ay walang iba kundi ang Korea, na kung saan ay nagtatag sila ng tinatawag nating puppet government. Ibig sabihin ng puppet government ay sunod-sunuran lamang sa ipinag-uutos ng nakataas-taasan na mayroon sa Japan. So ito'y pinamunuan ni Sun Jong at nais nilang ipakita sa puppet government ang pagkakaroon ng big little brother relationship. So ibig sabihin nariyan lamang ang Japan na kailangang tulungan ang mga Koreano upang maging malaya at makapagtayo ng kanilang sariling bansa sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayahan, kung kaya tinawag bilang Big Little Brother relationship. Bagamat ito'y tumagal ng panahon, naisip ng mga Koreano ang pagkakaroon ng isang movement na tinatawag bilang 3-1 movement o tinatawag din bilang Samil Independence Movement, na kung saan dito nagsimula ang pagkakaisa ng mga Koreano upang matamo ang kalayaan ng kanilang bansa. Ang 3-1 movement ay naganap noong March 1st movement sa Korea. Ano nga ba ang layunin ng March 1st movement? Una, naisin nilang masupil, maalis at matanggal ang mga Hapon at mapahuli ang mga leader ng pamahalaan ng Japan sa Korea. Dahil sa Samil Independence Movement or March 1st Movement, layunin ng bawat Koreano na maitaguyod ang kalayaan mula sa Japan, at ito rin na naman ay nagbunga ng Declaration of Independence. Dahil dito ay nagkaroon ng limitadong kalayaan at pagkakaroon ng provisional government ang Korea, at ito na ang simula ng kanilang pagkakaroon ng kalayaan mula sa kamay ng mga Hapon. Ngayon naman tayo ay maglarong muli ng Guess the Gibberish Word, na kung saan ako ay magpapakita ng mga salita upang inyong makuha ang dapat nating mahanap na salita na may kaugnayan sa ating talakayan sa araw na ito. Again, magpapakita ko ng mga gibberish word na kung saan ay magiging daan upang mahuli ninyo o makuha ninyo ang mga salita. Para sa una, magaling, ang salita ay ilustrado. Ikalawa, mahusay, ito ay si Jose Rizal. At ang ikatlo, mahusay, ito ay association. Ano nga bang kaugnayan ng ilustrado, Jose Rizal at association sa ating talakayan? Magaling, ito ay ilan sa mga naging daan o pamamaraan upang makuha ang kalayaan ng mga taga-Asyanong nasa Timog Silangang Asya. At isa sa mga kilalang nasyonalista ay walang iba kundi si Jose Rizal, na nagtayo
ng isang asosasyon upang mapagkaisa ang kanyang mga mamamayan. At dahil isa siyang ilustrado, namulat siya sa katotohanan ng buhay na kayang magsagawa o gumawa o magkaroon ng kalayaan ang mga bansang Asyano mula sa kamay ng mga mananakop. Simulan natin ang nasyonalismo sa Pilipinas. Bagamat alam kong meron na kayong kaalaman patungkol sa nasyonalismo sa Pilipinas, unahin na muna natin ang mga dahilan ng nasyonalismo sa Pilipinas. Ang una ay walang iba kundi ang pagpatay sa 3 paring martir na kung saan sinisisi sa pasimuno ng pag-aalsa sa Cavite, at ito ay ang Gomburza, Gomez, Burgos at Zamora. Isa din sa mga naging daan ng nasyonalismo ay walang iba kundi ang mga ilustradong nakapag-aral sa ibang bansa at minulat ang mga Pilipino upang tayo ay lumaban at magising sa katotohanan ng buhay. Ikatlo ay ang pagbuo ng mga organisasyon na kung saan ay may adhikaing magkaroon ng pagbabago, reforma at pagkakaisa tungo sa kalayaan ng ating bansa. At panghuli ay sa pamamagitan ng panulat na nagpapakita ng pasibong nasyonalismo. Sa pamamagitan ng nobela at sanaysay, higit nating minulat ang mga Pilipino upang tayo ay maghimagsik, lumaban at magkaroon ng kalayaan. Ilan sa mga kilalang manunulat ay walang iba kundi sina Jose Rizal na sumulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Samantalang binalangkas naman ni Andres Bonifacio ang dapat mabatid ng mga Pilipino upang mamulat ang mga kaisipan at ang mga Pilipino sa mga dapat nating malaman bilang isang Tagalog. Sa karagdagan, isa rin sa mga leader na kung saan ay nagpasimuno ng kalayaan sa Myanmar ay walang iba kundi si U Ayung San na kung saan ang kanya namang adhikain ay magtayo ng isang organisasyon na kinilala bilang Kilusang Dobama Asyone na layuning pagkaisahin ang mga tao para sa isang magandang hangarin. At noong 1935 ay tuluyang nakuha ng Myanmar ang kalayaan mula sa British. Isa pa sa mga kilalang leader sa Asya ay walang iba kundi si Sukarno na kung saan ay kinilala bilang ama ng Republika ng Indonesia. Ginamit naman niya ang kanyang diplomasiya at militaryong pamamaraan upang makuha ang kalayaan mula sa kamay ng mga Dutch. At ang panghuli, walang iba kundi si Ho Chi Minh, kilalang kilala sa bansang Vietnam. Sa pamamagitan ng League for the Independence of Vietnam, pinagsama at pinagbuklod niya ang kanyang mga nasasakupan upang mapaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan mula sa mga mananakop. Naitatag niya ng kanyang panahon ang komunismo sa Vietnam bilang resulta ng Vietnam War. Mula sa ating mga napag-aralan na ipakita ang iba't ibang manifesto ng nasyonalismo sa Asya. Maaring ito'y nasa paraan ng non-violence at violence actions ni Mahatma Gandhi, non-violence, o maaring violence ni Andres Bonifacio. Ikalawa ay ang pagkakaroon ng mga organisasyon at kilusan tungo sa kalayaan. Nandiyan ang tinatawag nating La Liga Filipina, KKK, Kagalang-galang, Kataas-taasan, Kagalang-galang, Katipunang Anak ng Bayan na may layuning maipaglaban ang kalayaan ng kanyang bansa. Nariyan din bilang isang manifestasyon ng pagsulat ng nobela, mga sanaysay, mga tula na kung saan ay nais mamulat ang isipan ng mga Asyano. At ang panghuli, sa pamamagitan ng pagkakaisa, pakikilahok at pagtutulungan ay tuluyan nating matatamo ang kalayaan ng bawat bansa sa Asya. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Ngayon ay subukin natin ang ating mga nalalaman sa pamamagitan ng pagsagot o pagtukoy sa mga katanungan. Para sa unang tanong, siya ang kinilala bilang ama ng Indonesia. Magaling, walang iba kundi si Sukarno. Ikalawa, ito ang ginamit na paraan ni Ataturk sa Turkey. Mahusay, ito ay ang modernisasyon. Ikatlo, ito ay ang simula ng pagkilos ng kalayaan sa Korea.
3-1 movement or Samil Independence Movement. At ang panghuli, tumutukoy sa di pagsunod sa ipinag-uutos ng pamahalaan at ito ay ang mahusay civil disobedience. At upang lumawak pa ang inyong kaalaman patungkol sa ating naging talakayan, narito ang mga sanggunian upang higit na lumalim ang inyong nalalaman patungkol sa nasyonalismo sa Asya. Hanggang sa muli klase, paalam!